paano po ba natin maaring makasalamuha at makatagpo sa Jesus? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa daadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, "Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Sakeo lamang po ba ang naghahanap ng pagkakataon na makasalamuha at makatagpo sa Jesus? Hindi ba hinahanap din siya ni Jesus? Opo, naghahanap din si Jesus ng pagkakataon na makatagpo si Sakeo. At bakit? Dahil si Sakeo ay isang makasalanan tulad nating lahat. At sa totoo lang, mahal na mahal ni Jesus na makasalamuha ang mga makasalanan upang sila'y magbago. At ang mas nagtutulak pa kay Jesus na mahanap at makatagpo si Sakeo ay ang pagnanais ni Sakeo na makita rin si Jesus. Bago dumating si Jesus sa Jericho, nasa isip na niya si Sakeo. Alam niyang hinahanap siya ng pinuno ng maniningil ng buwis na ito at handang baguhin ang kanyang makasalanang pamumuhay. Sa pagkakaroon ng ganitong desire, naganap ang pagkikita ni Jesus at Sakeo. Matapos ang kanilang pagkikita, si Jesus ay sumama at pumasok sa bahay ni Sakeo upang ma-purify ang kanyang tahanan. Kasabay nito, pinalaya ni Jesus si Sakeo sa anumang anyo ng kasalanan at sa mismong sandaling iyon, naganap ang pagbabago ng kanyang buhay at nakamit niya ang kalayaan. Ano po ang kaugnayan ng pangyayaring ito sa ating personal na buhay? Katulad ni Sakeo, tayo rin ay makasalanan. Maaring hindi pa natin iniisip na tumalikod sa ating mga kasalanan, ngunit ang Panginoong Hesus ay kumakatok na sa ating mga puso upang magkaroon din siya ng personal na pagkakataon na makasalamuha tayo. Kung sasabihin natin hindi pa tayo handang talikuran ang ating mga kasalanan dahil nag-i-enjoy pa tayo sa pleasure ng pagkakasala, kailan pa? Sa susunod na buwan? Sa susunod na taon? Sa ating pagre-retiro? Baka tayo mahuli at maubusan ng pagkakataon. Wala namang katiyakan ang mundong ito. Anumang pangyayari ay maaring mangyari sa susunod na segundo o minuto. Kaya nga, dapat tayo maging tulad ni Sakeo na sumagot sa pagnanais ni Jesus na makasalamuha siya. Huwag na nating patagalin at tumungo na tayo sa paghaharap kay Jesus ngayon dahil baka mahuli na ang lahat. Handa ka bang magkaroon ng personal na pagkakataon na makasalamuha sa Jesus ngayon? Maaari nating umpisahan sa mga sakramento ng kumpisal, banal na komunyon, at pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ako po ay lumalapit sa iyo bilang isang sundalo na hukbong katihan ng Pilipinas. Humihingi ng iyong gabay at lakas. Tulad ng paghahanap ni Zacchaeus na makita si Jesus, sa kabila ng karamihan, humihiling ako ng kakayahan na lumampas sa mga hamon ng may malasakit at pagmamahal. Tulungan ninyo akong protektahan ang mahihina, ipagtanggol ang mga pinagsasamantalahan at dalhin ang katarungan sa mga inapi. Bigyan ninyo ako ng tibay ng loob at katarungan upang gumawa ng tama at pamunuan ang aking mga kasamahan ng magdangal at katapatan. Naway maging patunay ang aking mga gawa ng kababaang loob at biyaya habang ako'y naglilingkod ng walang hinihinging kapalit. Panginoon, aking kinikilala ang mga panganib na aking posibleng harapin sa aking tungkulin. Idinadalangin ko ang iyong banal na pangangalaga na ako po'y iyong palayain sa kapahamakan at gabayan ng aking mga kamay sa digmaan. Palakasin ninyo ako kapag ako'y pagod. Ipaalala sa akin ang inyong mga pangako at patunayan na ako po ay sapat. Tulungan ninyo akong magtiwala sa inyong karunungan at kumilos na may tumpak at dangal na nagdudulot ng kalwalhatian sa inyong pangalan at naglilingkod bilang inspirasyon sa iba. Sa huling bahagi, inialay ko ang aking paglilingkod sa iyo sa hukbong katihan ng Pilipinas at sa aking bayan. Naway maipakita ng aking mga gawa ang mga halaga ng dedikasyon, kawalan ng pag-iimbot at sakripisyo. Bigyan ninyo ako ng lakas ng loob na laging magsumikap at dalhin ang dangal at karangalan sa mga pinagsisilbihan ko. Iniaalay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay na may kaalaman nasa iyong tulong. Nasa inyong tulong, lahat ng bagay ay tunay at posible. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay nagpapakumbaba at nagdarasal. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.